Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nakipagdigmaan ang mga Israelita laban sa mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sumalakay ang mga Filisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan ay natalo nila ang mga Israelita. Sila'y nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel. Nang makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatandang namumuno sa Israel. Bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Filisteo ngayon? Ang mabuti pa'y kunin natin sa Shilo ang kaban ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. Siguro kung nasa atin yon, ay ililigtas na tayo sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa Shilo ang kaban ng tipan na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Sumama sa kanila ang 2 anak ni Eli na sina Hofni at Finehas. Napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalhin sa kanilang kampo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Halos nayanig ang lupa sa lakas ng kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya napakaingay sa kampo ng mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan ni Yahweh, natakot sila. Sinabi nila, may dumating na mga Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo ngayon. Ngayon lamang nangyari ito sa atin. Kawawa tayo. Sino ngayon ang makakapagligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo matalo at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Lumaban nga ang mga Filisteo at ang mga Israelita ay natalo na naman. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas pauwi ang mga natira. Nakuha ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos at kanilang pinatay ang 2 anak ni Eli na sina Hofni at Finehas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis.
Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko. Gumaling ka." Noon day, nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog para sa Diyos, ayon sa iniutos ni Moises, bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na." Ngunit pagkaalis ng lalaki, ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa labas ng bayan. Subalit, pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Jesus was indignant. He reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said. "Be clean." Immediately the leprosy left him and he was cleansed. Jesus sent him away at once with a strong warning. "See that you don't tell this to anyone, but go, show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them." Instead, he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places. Yet the people still came to him from everywhere.